Our verse for today is in Matthew chapter 5, verse 21 to 22. Have you heard that it was said to the people long ago, "You shall not murder, and anyone who murders will be subject to judgment." But I tell you that anyone who is angry with a brother or sister will be subject to judgment. Again, anyone who says to a brother or sister, "Raka," is answerable to the court, and anyone who says, "You fool," will be danger of the fire of hell. So, ako, ang pagkakaintindi ko dyan, walang pinagkaiba yung... Ako, teka lang muna, explain ko muna. So, walang pinagkaiba dyan yung pagpatay sa pag nagagalit ka raw sa tao, yung tatanim ka ng galit, lalo sa kapatid mo. Yun, so, dapat malinis daw ang ating saloobin. What does God think about name calling? Name calling? What does God think about name calling? Foolish. Inappropriate. Para sa akin. Which is worse? Daydreaming about hurting someone or actually hurting them? Why? Siyempre, yung actual, yung ginagawa talaga. Mararamdaman mo na eh. Pero the more na iniisip mo pa rin yun, lalo ka nagiging masama eh. Papunta na yun sa gagawin mo na yun. Ganon din. Malaki pinagkaiba, pero papunta ka na dun. Sa binasa natin na to, yung verse na to, equal lang yun. Parehas. Sige nga. Na pag inisip mo gusto mo siyang patayin, Parang gano'n na. at sa pinatay mo siya, parehas lang din yun. Which is, hindi magandang naiisip mo yung mga ganung bagay. Kasi, sabi nga, di ba, ang mga ginagawa mo is from your thoughts, sa mga naiisip mo. So, kapag naiisip mo na yung mga ganung bagay, ibig lang sabihin nun, Gano'n na rin. may ang- posibilidad na gawin mo na rin talaga yun. Let's read. We know that it is wrong to commit murder. But sometimes we forget that it is just as wrong to think murderous thoughts and feel murderous feelings. See, equal lang siya. Now, you're probably not going to murder your brother or sister today, but you might think hateful thoughts towards someone or spout a few cruel words. And that is what Jesus is talking about in these verses from Matthew. Sin can begin in the mind before we actually do anything. Sometimes sin begins and ends in the mind, and we never take action at all. But these thoughts are still sin. Just because it happens in our heads doesn't mean that we're not accountable. Nothing is hidden from God. We are accountable for the words we say, the insults we hurl, and the thoughts we think. So before we allow anger to lead us to sin, we need to take a moment to pray for grace instead. Ito, tawag nito, ito, nagdidibes tayo, diba? Like I said, hindi tayo perfecto. Ako, aaminin ko, may mga pagkakataon na parang ang sama-sama ng loob ko sa mga tao. Diba? And, lalo na sa mga taong nakakasakit sa akin. Diba? Sa atin, or sa mga mahal ko sa buhay. Diba? So, and sometimes it's a reaction, or sometimes natural ng reaction sa atin. Yung may mga magrarant ba tayo ng mga nararamdaman natin. Diba? Towards the people na mga nakasakit sa atin. Me as a Christian, I do that as well. That's why lagi kong sinasabi sa DBS natin that doesn't mean na nagdi-DBS kami is perfecto kami. Diba? Pero, the good thing about being a Christian, sa mga ganong pagkakataon, is yung mismong Holy Spirit, or maski si Daddy, o kaya si mga bata, sila rin yung magko-correct sa akin. Diba? Ganon din naman ako sa kanila. Pag may mga thoughts sila na hindi maganda, kino-correct ko rin sila. Diba? So, alam niyo yun, you cannot expect everyone to be perfect.
Kasi sa totoo lang, minsan emotional tayo, nakakapagsabi tayo ng hindi maganda, nakakapag-isip tayo ng hindi maganda. But in today's video, sinasabi dito at sa DBS na dito na thinking yung mga hindi magaganda or ano ba to? Sabi dito? Yung mga sinasabi or naiisip natin na hindi maganda toward people is sin na rin pala yun. Diba? So, it is very important that we, the DBS today is reminding us to be careful of those thoughts and words na lumalabas sa atin kasi it may lead us to sin. Diba? And like I said, if the Lord is with you, like nga sa ginagawa namin, yourself as well, your Holy Spirit within you will correct you sa mga iniisip mong hindi maganda. And, ayun, at least, napuputol yun. Kayo, Carlene Charles, did it happen to you as well? Na meron kayong mga nasabing hindi maganda, nainis kayo sa isang Every day. tao, or meron kayo nasabing hindi maganda sa utak ninyo, or sa or lumabas sa bibig nyo? Yeah. Diba? Kasi sa totoo lang, ang emosyon natin is talagang parang bumubugso siya, makapagsabi tayo ng mga hindi maganda sa kapwa natin. Pero sabi nga dito, 'di ba? Be careful of what you say and what you think kasi sometimes yung mga yon will lead to will Sin. cause your actions and magkakasala rin ikaw, 'di ba? So let the Holy Spirit guide you and help you to control yourself. Mag-pray tayo palagi na sana matutunan natin i-control yung emosyon natin at matuto tayong magpatawad sa mga taong hindi naman talaga humihingi ng tawad sa'yo kahit nasasaktan ka nila. 'Di ba? Minsan kasi ang pagpapatawad, hindi yan binibigay porque sinabi nilang sorry sila. 'Di ba? Hindi lang ibinibigay yan sa mga taong nanghihingi ng patawad. Ibinibigay ang sorry kahit sa mga taong hindi nagpapatawad or hindi humihingi ng tawad. Kasi that will give you peace and joy in your heart. Diba? So, it's very important that we don't allow anger sa ating puso. Just love, love, love. Love, love, love. Pray. Dear God, please help us to avoid temptation. Please help us keep our thoughts on you and avoid sinning in our minds and hearts. Amen. Amen.